O mga kababayan, sabi ni Atty. Topacio na sana daw maging makatao etong mga nang-aakusa kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Lalong-lalo na itong di umano'y nagre-representa sa mga biktima. Sana daw maging makatao sila kahit hindi mga mukhang tao. Anong klaseng mga nilalang daw ito, mga kababayan? Sabi ni Topacio. Dahil bagamat hindi kumontra ang prosecution, mga kababayan sa pagbibigay ng interim release kay PRRD, ay obligado po raw, mga kababayan, na hingan ng reaksyon ang kampo ng mga biktima, mga kababayan. Na alam naman natin, alam na natin ang posisyon Nagdaldal na itong babaeng may built-in salbabida sa mukha, mga kababayan, na si Conti. Kaya, etong pagbibigay ng mga kababayan, interim release kay PRRD, hindi pa talaga 100% pulido. Panoorin niyo po, Tao na hindi mukhang tao. Kakalimot. Sana daw maging makatao, mga kababayan. Dahil hindi mga mukhang tao itong sina Conti, mga kababayan, assuming sinungaling talaga, mga kababayan. Lagi nilang sinasabi, Assistant to Counsel, ICC, Assistant to Counsel. And then, hindi naman pala sila in-acknowledge, mga kababayan, ng ICC. Eto nga ngayon, wala silang kaalam-alam, mga kababayan, kung anong pinag-usapan doon. Dahil hindi sila kasali sa prosecution panel. Lang siguro. May group chat po kami ng mga supporters ni Pangulong Duterte. Okay. Ako naman hindi ako ipokrito Sinasabi ko kung sino talagang kinakampi ako, hindi katulad ng iba dyan. Laging sinasabi, konstitusyon, taong bayan. Lalong-lalo na yung mga mga kababayan, mga journalista ko, yung mga reporter ko, mga broadcaster ko, ang laging sinasabi, para ito sa rule of law, constitutionality, ganyan. Hindi pa umaamin, mga kababayan, mga anti-Duterte naman ang mga animal. Mabuti pa ito sa Topacio. Alam naman, bias kayo Dito kami, may bias talaga kami kasi commentator po kami. Lahat naman talaga may bias. Sasabing fake news, opinion po namin yon. Kung iba ang opinion nyo, sasabihin niyong wala kayong bias kung wala kayong komento. Ang problema dito ni mga kababayan na Karen Davila, Noli De Castro, Alvin El Chico, yung iba pang mga quacker oats sa mga itsura, mga kababayan. Sino nga ba yun? Sina Doris. Nagbibigay sila ng sariling komento Side comments, mga kababayan. Tapos sasabihin nilang para doon sila sa katotohanan. Kung gusto nyong maniwala kami hindi kayo bias, wag na kayong magkomento. Magbalita na lang kayo. Walang mga side comments, mga kababayan, dapat. Otherwise, aminin nyo na lang na anti-Duterte kayo. Galit kami sa mga Duterte. Ayan ang dapat. Ikulong. Ganyan. Hindi yun, nagpapanggap sila, mga kababayan. Kami patas. Sila na daw ang ganyan. Patas-patas pang mga animal. Umamin na lang kayo, mga bias, media. Para malinaw. Hindi yung nagkukunwari, mga kababayan, na patas pero mga bias ang mga hudas. Bahala kayo sa buhay nyo. Matalisod sana kayo. At mamatay yung kuko nyo sa paa. Matalisod. May posibilidad pala, mga kasama, na si Pangulong Duterte na sa kasalukuyan ay nakapiit sa Hague. Parang ako, pag nagagalit yung misis ko sa akin, ako ay natutulong sa Hague. Sa Hague. Paano yan? Sa Hague. Nakapunta na pala tayo ng Dahig, mga kababayan. Sa Hague. Ay, mapalaya. Ngunit hindi siya ibabalik sa Pilipinas. Ang problema nun, mga kababayan, ewan lang natin na kung yun ba talaga ang final na sa dokumento. Bawal daw, mga kababayan, na mag-internet. Bawal din siyang mag-serve as mga kababayan, government official. So hindi niya magagampanan, mga kababayan, ang pagiging mayor ng Davao. Bawal makipag-usap sa mga outsider, mga kababayan, aside sa family member. Bawal mag-cellphone. Parang na-excommunicado, mga kababayan, na parang na-isolate na talaga. Para rin nakakulong. At sa bahay lang daw. House arrest ang estilo. Parang piyansa din, di ba? Kapag nakapiyansa ka, mga kababayan, malaya ka na maggawin yung anong gusto mong gawin. Eto kay Tatay Digong, ang daming bawal daw, mga kababayan. Ilalagay siya sa isang third party country na ito ay signatory din sa Rome Statute. Rome Statute. Siguro ito, hindi ko alam hindi ko verified. Ito, opinion ko lang. Ito siguro ay dahil sa kanyang edad na.
mahigit 80 na yata si Pangulong Duterte kung ako hindi sa dokumento, yun ang kanilang primary na mga kababayan reason. For humanitarian purposes reason. And besides, andun sa local law ng mga kababayan Netherlands na ang mga 80 years old ay hindi na nga tina-trial. Which is kasali si Tatay Digong, 80 years old na siya. Mali. Ako'y tama. Oh, yeah. At syempre, may mga karamdaman din. Alam naman natin na si Pangulong Duterte ay may karamdaman at siya ay may mga maintenance na at may iniinom siyang painkiller yata para pumayat mga kababayan. Si Tatay Digong daw. At ang nakakalungkot mga kababayan ay yung vlog ni Maharlika. Nakausap niya si Hanilet mga kababayan Parang nanghambili na daw mga kababayan si Tatay Digong. At sinabi na rin ni Hanilet, kapag yan uuwing patay, humanda kayo mga bangag. May nerve damage yata siya. Anyway, sa isang filing ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman, sabi niya Kaufman pala. Hinihiling daw nila ang pagpapalaya pansamantala kay Pangulong Duterte. Bakit ang daming kondisyon? Kung piyansa man lang man yan mga kababayan, di ba? Bawal kausapin, bawal mag-internet. Hindi naman to flight risk. Ewan na natin kung talagang pinal na yon mga kababayan yung pinakita sa mga social media. Maaring mali tayo pero maari rin yun talaga. Hindi naman ito tatakas, hindi nga tumakas, di ba? Bumalik nga sa Pilipinas kaya naaresto, di ba? Kung tatakas ito noon, edi tumakas na noon pa. May edad na at may mga kondisyones para siya ay nakalaya. Hindi sa Netherlands, sa ibang bansa, pero hindi sa Pilipinas. Yan ang gusto ni Bangag mga kababayan. Mga patahimik si Tatay Digong. Yan. Saan yun? At ang ayon din dito sa filing na ito, hindi naman daw tumututol ang prosekusyon. At tumututol mga kababayan yung malalaking nguso. Sa magpapalaya kay yung Pangulong ipal-ipal. Miyembro ng mga makakaliwang grupo dito sa Pilipinas. Duterte, hinihingi lang ang feedback ng mga di umano'y biktima. Di umano'y biktima. Dapat na nga mga kababayan, dismiss na yan, di ba? Yan. At sana, maging makatao itong mga kumakatawan sa biktima. Di ba? Yung mga nagsasabing sina Conte. Victims Council. Nung sinasabing council daw sila, hindi naman pala sila council. Di ba? Kaya nga nasabi ni Kaufman mga kababayan, ito si Conte, sinungaling. Layal! Sana maging makatao sila na hindi naman makakatakot yung tao. Tuloy-tuloy naman ang paglilitis. Huwag kayong mga sadista na gusto nyo nakakulong pa yung matanda. Sadista mga kababayan, mukha pa lang. Sadista na. Lalong-lalo na yung nakita nyo naman. Salbabida mga kababayan. Magpakatao kayo, kahit hindi kayo mukhang tao, makatao kayo. Okay? Sana mukhang mga ulalo. Yung mga nilalang sa gabi ng lagim mga kababayan. Friday the 13th kayo Hindi na. malaman kung anong klaseng creature ang mga pagmumukha nitong mga to Nakakalimot lang siguro. Ang nilalang. Friday the 13th. Gabi ng lagim. Pa naman, tamang-tama sa inyo. Yes, okay. Sana maging makatao, pero makademonyo yun mga kababayan Yan, mga makakaliwang grupo. Yan ang dapat mga kababayan, Di ba sila ang inline sa mga CPP, NPA? Yung mga sinasabing legal fronts mga kababayan. Mayroong akusasyon sa kanila na sila ang mayroong link doon mga kababayan sa mga kakaliwang rebeldeng grupo. Sila ang dapat kasuhan ng crimes against humanity dahil 50 years. More than 50 na nga mga kababayan. 75 na siguro. Mag-go 100 years na. Patuloy pa rin sila naghahasik. Ang dami ng mga inosente mga kababayan. Mga inosente pulis, ang kanilang pinapatay. Mga hinuhututan, sinunog. Nagte-terrorize mga kababayan. Sila ang dapat kasuhan ng crimes against humanity. Tapos ngayon, si PRRD, nakipaglaban para sa bayan. Dinurog ang mga durugista. Yan pa ang kakasuhan. Then dumako naman tayo rito. Well, at least tapos na yung nasabi natin yung medyo good news sa panig ng mga sumusuporta kay Pangulong Duterte. Na I'm sure tututulan nito mga nagsasabing makatao na hindi mukhang tao. Ayan, mukhang mga ulala. Makatao pero hindi mukhang tao. Ano? Ni
Claudine Barreto doon kay Rico yan nung nag-aaway sila. Sabi niya, mukha kang chewing gum na 2 linggo nang ginuya. Chewing gum. Anong itsura yung gutay-gutay na? Binabalak. 2 linggo lang inumuya. Chewing gum na 2. Grabing pagmamahal. Hindi pagmamahal. Nag-away nga sila. Nung nag-away daw sila, durog na mga kababayan mo. Pero at least nandiyan pa rin. Oo, di ba? Oo. Anong itsura ng chewing gum na 2? Yung lang sandali mo lang nguyain ha? Opo. O kaya mukhang chewing gum na natapakan. Sakali, natapakan. Ay, lako! Yan ang mga itsura ng mga kababayan, anti-Duterte. Tingnan nyo, pansinin nyo mga kababayan yung mga itsura ng mga anti-Duterte. Lawit ang mga labi, usli ang mga ngipin mga kababayan, ang mata ang lalaki. Mga nilalang talaga ng gabi ng laging. Hindi makain yun? Hindi, nakatapakan nga eh. Kaya nga Yun ang po. itsura. Ay, speaking of the devil. Ay nako, eto na mga kababayan. Apparently ha, mayroon pang tsansa na harangin ng mga animal na to ang interim release si PRRD dahil hihingan pa daw sila ng kanilang mga mga kababayan panig. Alam na natin nagbunga nga na itong animal na to mga kababayan doon sa tungkol sa interim release. Haharangan doon nila mga kababayan. Kasi first day pa lang, yung initial appearance pa lang, yun agad yung linyahan. May sakit, kinidnap. Bakit? Wala bang sakit? Ikaw, may sakit siguro to sa mga kababayan. Iba ang sakit nito. Nasa tuktok. And therefore, yung punto... Kinidnap naman talaga. Anong tawag mo doon? Huli? Hindi na tayo miyembro ng ICC. So wala nang batas mga kababayan ang sinusunod doon sa paghuli kay PRRD. Walang warrant of arrest si PRRD sa local court. Ano tawag doon? Kidnap. Niya ay deserving to be released. Medyo iba lang yung proseso pero nasimulan ni Medialdea noon. Naalala nyo parang, yung sakit niya, diabetic siya. Oo, labag pa nga yun sa mga kababayan, human rights. Eto mga taga-human rights, walang imik ngayon ang mga animal. Ang taas-taas ang sugar ni PRRD mga kababayan, hindi niya dala ang kanyang gamot. 2 araw ata siya nag-travel, no? Nang walang insulin mga kababayan. Dahil wala nang chance mga kababayan Kinakakalag ka rin ni Tori Hindi na nga pinalapit yung mga doktor. Dapat mayroong clearance mga kababayan na lumipad para mabigyan man lang ng mga gamot niya. Dumating ng Netherlands mga kababayan, hindi alam mga kababayan kung ano ang mga gamot niyang iniinom dahil walang clearance mga kababayan. Dapat naglagay yun ng doktor bago yun dinala. Pinatingnan mo muna ng mga doktor tapos complete papers mga kababayan na sign. Kaya nangayayat mga kababayan, tingnan nyo yung last appearance si PRRD, kawawang-kawawa mga kababayan, halos hindi na makapagsalita. Itong mga animal na to, hindi na ito makatao makadjablo ito mga kababayan. Kung naalala po ng mga nanonood na. Ang sabi ni Ka Eric, urban operatives ito mga kababayan. Kasuhan mo sa Ka Eric. Kung totoo man lang mga kababayan na talagang kasapi ito ng mga, alam nyo na, NFA rice na tag-20. Dapat ito ang kasuhan ng crimes against humanity dahil sila mga kababayan ang talagang nanghahasik. Libo-libo na mga kababayan ang kanilang nasasalot at napapatay. Kabilang na ang mga biktimang mga estudyante na na-recruit mga kababayan na namatay sa gyera. Mga biktima yun dahil na poison ng mga kampo ni Joma. Sabi ng judge, ako alam ko na yan, but I find him fit to stand trial. Period. Mula noon, alam mo na anytime soon, magpa-file sila ng interim release. Ang medyo nakakagulat lang, bakit medyo nakuli? So, nag-expect na pala sila mga kababayan na magpa-file talaga. Bakit ka pa nagulat? Sabi niya mga kababayan, para daw siya nabuhusan ng malamig na tubig. Hindi malamig na tubig ang ibubuhos namin sa'yo. Yung kumukulong tubig, kulang pa nga mantika. Para mahimasmasan ka talaga. Pero, sige lang, as to timing, well in time naman before September. In time naman pala, so anong pinagnangakak mo? Pero ito ang medyo kakaiba or hindi namin masyadong na-expect yung reductions. At kulang tayo. Yan naman talaga. Mga important na mga details yun mga kababayan For privacy purposes. Abogado ka ba? Talaga
talagang mayroong ganyan mga kababayan na sa publiko ang dokumentong ito, mayroon mga impormasyon na hindi pinapakita. Nagulat siya doon sa mga redaction mga kababayan. Palibhasa, hindi talaga sila miyembro ng prosecution. Kaya wala silang privilege mga kababayan na makita yung redaction. Itsapwera ito mga kababayan eh. In short, itsapwera. Hindi yan kasali sa prosecution mga kababayan. Ngayon, 20, dun sa request niya. Okay. So, nakakaalam lang nun ay yung chamber. Oo. Tapos nagyabang mga kababayan, assistant to counsel. Anong counsel ang pinagsasabi mo? Ano kaya ang mga talagang designation ng mga animal na to mga kababayan? Hindi na tinanggap ng ICC eh. Inter partes. So, silang dalawa, prosecution, defense, and yes, the chamber. So, ibig sabihin, hindi ka talaga miyembro ng prosecution. Bakit nila i-redact yun? What do you think? Well, for security reasons. Tapos, so, bakit ka magngangat dyan kung niredact yan? tinanong ko na pwede kayang, kasi magpo-comment kami, sabi ko, ang hirap naman, kasi sa ngayon, ang itsurahan, nagpo-file sila ng interim release for Tsura na hindi makatao. humanitarian grounds because of his advanced age. Si Jomac Colsison nga mga kababayan, nung dumating yan sa The Netherlands, wala pa yung 80 years old. Binigyan ng humanitarian mga kababayan, consideration. Terorista yan si Joma Sison ha. Yan ang tunay na may kasalanan ng mga kababayan sa humanity. Ginawang Diyos ng mga animal na mga makakaliwa at makarebelde mga kababayan. Tapos si PRRD, hindi pwedeng apply for humanitarian consideration. Yun lang ang nakikita ni, hindi natin alam kung saan. Ano pa yung ibang reason? Tapos ano yung Andun, ungas, basahin mo. Terms and conditions, most importantly. So parang, okay, nagtanong na ako kung pwede bang malaman yon. Mukhang hindi talaga sasabihin. Sa'yo. Kaya, no choice kundi we'll have to go around that by offering our own terms and conditions. Wow. Sino kayo, mga animal kayo? Kayo na ang batas dyan. Sila pa daw ang gagawa ng terms and conditions mga kababayan. Sino ka? Hindi ka nga miyembro ng prosecution? And looking at the terms and conditions previously granted. Okay, so hindi rin siya pwedeng i-disclose sa prosecutor. Sa prosecutor nakadisclose na, pero sa victims, at sa ngayon nga, nandun pa kami sa application stage, di ba? Until August 3 ang application ng biktima para ma-recognize. After that, pwedeng makapagbuo ng separate na legal team, yung victims. Malamang mga kababay, si Kerwin Espinosa, isa na yan dyan sa mga tatayo sa mga biktima. Sinabi niya handa akong testigo sa ICC. Sa ngayon, represented. Mas mabuti nga mga kababayan kung si Kerwin dahil madaling mabitag yun mga kababayan kung ano-anong pinagsasabi. Yun nga kanya acting na parang naghihingalo na mga kababayan. Sinungaling. Madali yung mabitag mga kababayan. Tingnan yung ito na sinasabi nito Pasyo. Ano mga klaseng mga nilalang ang mga taong ito? Presented kami to a limited extent ng OPCV. So ito yung parang PAW, Office of the Public Counsel for Victims. Sa kanila, mukhang hindi rin nagre-representa ng biktima mga kababayan. Tsura pa lang mukha ng suspect. Disclosed. Hindi alata. Kayo ang biktima? Mas mukha pa kayong akusado kaysa kay Tatay Digong. Or kung actually, kung malaman man namin, we cannot disclose that we know and we cannot pass it on to the public. So wala ka ng propaganda niyan. Okay. Hindi, pero nga. Yan pa naman ang gusto mong animal ka. Hindi pwedeng tanongin sa prosecutor ng mga biktima. Hindi. Natanong ko na. Dahil mga kababayan, kung i-disclose nila yan, malilintikan sila ng korte. Pero parang kakampi nila ang mga tatlong na itlog na judges na mga babae doon mga kababayan na mga parang mga lutang. Laki ng lumayo ka. Baka malamon mo kami ng oras. Okay. Kaya ko siya tinatanong Attorney Chrissy. Of course, ang talagang maglilitis dyan itong prosecutor. Pero inisip ko lang, may valuable input yung mga biktima di ba? Kung sakaling i-release sa isang bansa at nalaman ko anong bansa yon, pwede malaman kung gaano kalaki yung pwedeng mag-iimpluwensya nitong si Duterte sa lugar na yon in terms of possibly pressuring the victims and siguro pressuring the victims o mga witness. Unleashing certain damage.
Kung ang sinasabi mo mga biktima, sinamato-bato, Las Cañas, pagmumukhang iyon, mapipressure pa. Kahit pa i-pressure cooker yung mga kababayan, sintigas sa'yo ng bato, mukha. That could benefit him and siguro destroy the case against him. Diba? Hindi ba ano yan, mga fair questions to ask? Medyo napaisip ako rin sa redacted saang bansa ba yan? Correct. Kaya kami parang Correct. Sarap pagkumpugin ng dalawang itong ng mga kababayan. a loss on how to understand this. Kasi as of now, from what it appears, it is only asking for humanitarian considerations because of his age. Parang Age ang sakit. At saka, yung sinasabi mga kababayan na according to the local Dutch law, yung mga 80 years old hindi na nililitis. special treatment naman yun. Anong special treatment? Na unang-una, unfair treatment nga ang ginawa ninyo kay PRRD ng ICC, no? Dapat nga mga kababayan yung talagang proper, inirelease na, dinismiss na ang kasong iyan dahil kinidnap. Hindi qualification or hindi material yung age dito sa ICC. Hindi material? Sabi Sino nga ng ka? judge. Ikaw ba ang judge? If you are fit to stand trial, Hindi nga na-fit Hindi nga fit na si Tatay Digong mga kababayan Dahil nanghihina siya sa loob mga kababayan. okay ka naman. Meaning, nakakatayo ka, makakaupo ka doon. Nakabaston na nga. Kung nandito lang sana ang baston ni PRRD mga kababayan, baka hampasin ito ni Digong ng mukha, Lalong mamaga yung labi niyan. Naiintindihan mo kung anong nangyayari, nakakarinig, hindi ka naman bingi. Kung Mahina ng pandinig ni Tatay bingi Digong. ka, bibigyan ka din ng parang interpreter for the deaf, Kahit pa interpret mo kung hindi na masyadong nakakarinig. yung mag-sign language, etc. Sign language, kailangan pa mag-aral ng sign language. So, there are many things that the ICC can do Malabo na rin ang mata ni Tatay Digong mga to kababayan. alleviate yung sinasabi niyang ground. Kaya, uunahan na namin nga kung medical ito, ano bang medical situation? Redacted nga Paano naging abogado ito mga kababayan? Na kailangan mong lumabas for a long period of time. Yung ba din yung lumalabas? Dahil hindi po mga kababayan, nakakatulong sa isang matanda, lalong-lalo na kung inosente talagang, klarong made up cases mga kababayan, ikulong mo, mamamatay yan mga kababayan. Sana yan ang pangamba din ni Hanilet Hindi siya nangihingi ng interim release for like 2 months, 3 months. Parang ang gusto niya ay for the duration of the trial. Yun yung tono nitong dapat, request niya. Okay. Ano ba pinagkaiba pag nirelease siya sa isa pang bansa, ano? Ano ba maiiba? Magiging parang house arrest ba yan? Sana nga, ma-interim release siya mga kababayan. Example, Japan or Germany. And then, bigla-bigla mga kababayan, magwi-withdraw ang bansang iyon sa ICC. Wala nang hold ang ICC mga kababayan sa Germany o sa bansang kinaroroonan ni Tatay Digong. Pwede na siya makauwi. Ang problema, hanggat andito si Bangag mga kababayan, ibabalik at ibabalik pa rin siya dyan. Lalong-lalo na ang Diwata mga kababayan naging PNP chief laking na. lugar na gagalawan niya. Iyon ang hindi malinaw sa akin As far as ano ba yung pinagkaiba? Kasi honestly, gold standard nga yung mga nandiyan sa The Hague, di ba? In terms of respecting Gold standard tapos wala man lang respeto. an accused human rights. Kahit siya mismo yung inaakusahan ng violations ng human rights. Ngayon, kung So bakit hinayaan mga kababayan na kinidnap si PRRD? Walang say ang gold standard ninyo. lipat siya sa isa pang bansa, ano bang pinagkaiba? Maging private resort ba yan? I don't know. Wow, private resort. No, inggit ka. Gusto mo ikaw yung swap doon? Anong pagkakaalam? Dilawang kang animal ka? Well, una, medyo maluwag yung term na interim release or even yung very concept of interim release. All releases will be subject to, on a case-by-case basis, to conditions as decided by the court. So, hindi ko kumbaga masabi na parang it will be better or it will be worse. It will always be taped. Ang maganda doon sa interim release, so, common science na lang, animal na ito, pakakasama na niya ang kanyang pamilya. Pwede na niya makasama si Hanilet doon sa bahay. Hindi kagaya sa ICC na kailangan mo pang magpa-schedule bago mo makasama ang iyong mabisita si PRRD at saka 1.5 hour lang per day. Tapos in a week mga kababayan, 4 na beses.
Samantalang kung ma-interim release siya, parang na house arrest mga kababayan at unlimited na andun na kanyang mga anak, pwede na o kasama ang asawa. Pwera na lang outsider daw mga kababayan. Pero sana hindi na nga dahil parang nakapagpiyansa na yan eh. Or to the grounds or the reasons. Kung ang reason niya ay matanda siya, edi at kunyari hindi kaya ng ICC na i-provide yan. Manda kang animal kapag tanda mo 10 beses, 100 times ang kamalasang matatanggap mo. The host country, Ginawa mo kay Tatay Digo ngayon, Sila ang nasa likod dito mga kababayan eh. Injustice itong ginawa nila mga kababayan kay Tatay Digong eh. or the receiving state will have to provide services na will address yung reason. So, yung katandaan niya kung sakasakali. Mukhang, ako iniisip ko lang off the top of my head. Kung katandaan, baka ipadala siya sa isang home for the aged. Wow! Ikaw, although bata pa siguro ito mga kababayan, pero ang itsura pwede na doon, pero mayroon bang home for the aged sa mga Quaker Oats mga kababayan? Or hospice or home. Sasabihin niya na Hospice! or home. Ano daw? Ipadala siya sa isang home for the aged or hospice or home. Hospice, ano ba yan? Ang hospice mga kababayan parang mamamatay na. Nag-aantay na lang na matigok. Ikaw kaya ipadala sa hospice dahil yung utak mo parang kakaiba na mga kababayan. Kumbaga sa cancer stage 4. Sasabihin niya na kasi hindi, kumbaga, may stairs or maraming stairs dun sa detention facility or hindi pang matanda, etc. So, home for the aged or hospice or kung ano man. Hospice. Alam niya ba ang hospice? And because he's only saying that, sabi niya matanda siya, he won't be allowed to leave the premises of the hospices. Or maybe he may be allowed to go to the hospital. He may be allowed Ikaw, saang ospital ka? Saang ospital ito dapat mga to kababayan? summon a doctor. He may be allowed additional Para para maluwang ang tornilyo sa tuktok. visitors. So, yung similar restrictions, kaya ito ang posible namin i-offer. One, hindi siya pwedeng magpa-gala-gala. Shut up! Sorry. Sino ka para magbigay ng kondisyones mga kababayan? Hindi ka nga tinanggap ng ICC tapos ngayon para ikaw ang judge? I-surrender niya dapat ang passport niya. Two, yung kung sa'yo. sakasakali ay hindi pala kung sakasakali. Ngayon, hindi siya pwedeng kumausap ng media. And that's for a reason. Para hindi siya makapag-insight ng kanyang mga supporters. Particular. Yan ang purpose ninyo. Patatahimikin nyo si Tatay Digong dahil takot sila mga kababayan eh. Sasaktan sila mga kababayan sa mga birada ni Tatay Digong. Kaya nga ang sabi ni Ka Eric, nagiging special agent ni Bangag. Yan patungkol doon sa witnesses. So there's no tampering of witnesses or evidence. Baka ganun din ang maging restriction or dapat ganun din ang maging restriction dun sa kabilang bansa. Pero among the countries, ako wala akong nakikita kumbaga material difference kung mapunta man siya sa ganito, ganyan, or ganyan. Except Philippines, of course. Hindi na nga tayo miyembro eh. Common sense. Malaking kaibahan yun kung sa Pilipinas siya dadalhin. At buti na lang, mukhang out of the table na yon, out na siya sa eksena kasi delikado din kung dito mga kababayan dahil nandito sa Bangag. Meron silang claim in the request. Ang sabi ni Sarah, baka matulad kay Ninoy. That the location, sabi nila, hindi naman kami makakapag-tamper kasi the location is well away, far from the geographic scope of the case or the situation, which is Davao and the Philippines. Tsaka ba't ka ibabalik sa Pilipinas, pinaaresto ka nga dito eh. Sulsul na naman ang animal mga kababayan. So, isa pa din yun. Ang sarap pag-umpuging ng mga animal na to, no? Ang discussion nila at talagang parang kinikiliti nila ang isa't isa mga kababayan. Parang weird naman na ibabalik ka sa Pilipinas. Isa pa ako i-out nga. Kanina sinisilip ko, mukhang yung Netherlands, hindi din feasible na dun siya magstay. Kumbaga lalabas siya ng mas mabuti nga kung hindi sa Netherlands ay nandun ang ICC. Oo kasi may, depende din yan pero I mean, historically, yung the Netherlands, parang sinasabi niya, actually, yung mga security guard, hindi pala security guard, security personnel sa detention facility, halos mga Dutch prison officials, seconded, parang naka-deploy. Kaya, wala nga gwardya o yung ICC mga kababayan. O local na nila yan, mga
prison guards. Parang courtesy na lang ng Dutch Parang government. sabi nila, kami din naman nagbabantay dyan. Ang agreement natin, isi-secure namin yung facility. Hindi yung baka mamaya may babantay na naman kaming iba. Wag na kami. So may ganun silang dating comment yung Netherlands dun sa isang previous application. So sa iba pang lugar, posible ma-detain yan. Pagkaano na ba? Ayoko sanang mag-speculate pero Bunga nga, oh. yung Ano ibang bang- bansa, Pwede nang pahiram ng makakarayo mga kababayan. Paputukin natin yung salbabida. Belgium daw. Oh. Tingnan natin na kung hindi Belgium ang animal ka. Oh, ano masasabi niyo dito mga kababayan sa mga kabulukan ng mga animal na to? Nasabi ni Atty. Topacio, sana maging makatao kahit hindi mga mukhang tao. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.